Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napakalagang misteryo na natagpuan sa gitna ng nagngangalit na karagatan ng Bicol. Isang pangyayari na magpapabago sa buhay ng dalawang mangingisda at sa buong nayon. Nakakita sila ng isang misteryosong malaking drum na lumulutang-lutang sa gitna ng malalaking alon. Sa kabila ng panganib, inuwi nila ito. Ngunit nang buksan nila ang drum, laking gulat na lamang nila sa kanilang nadiskubre. Isang bagay na hindi nila kailanman inakala na makikita sa loob niyon. Isang matinding lihim na magdadala ng takot, pag-asa at hindi inaasahang pagsubok. Kaya pakiusap, huwag kayong aalis at tutok lang hanggang sa huli dahil napakaganda at nakapanapanabik ng mga susunod na kaganapan. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Umihip ang napakalakas na hangin sa baybayin ng Bicol. Ang mga alon sa dagat ay tila mga hudyat ng paparating na unos. Sa kabila ng masamang panahon, dalawang mangingisda ang pilit na lumalaban sa hugupit ng tubig dagat upang makauwi sa dalampasigan. Sila ay si Mang Ode, isang may edad ng mangingisda na may malawak na karanasan sa dagat. At si Lorbaine, isang binatang may malalim na boses, matipuno at laging maaasahan sa mga oras ng kagipitan. Habang kinakalaban nila ang malalaking alon, napansin ng matanda ang isang bagay na paulit-ulit na bumabangga sa gilid ng kanilang maliit na bangka. Lorbaine, tingnan mo yung lumulutang sa tabi natin. Parang may malaking bagay na sumusunod sa agos ng tubig. Iniyuko ni Lorbaine ang kanyang ulo at pinagmasdan ang madilim at maalo na tubig. Doon ay nakita niya ang isang kulay berdeng plastik na drum. Napakalaki nito at nakatali ang takip gamit ang makapal na lubid. Mang Ode, isa itong malaking drum. Bakit naman may magtatapon ng ganitong kalaking lalagyan sa gitna ng masasamang panahon? Mukhang napakabigat din dahil halos nakalubog na sa tubig. Huwag na natin niyang pansinin, Lorbaine. Napakalakas ng alon. Baka itumba lang niya ng bangka natin. Kailangan na nating makabalik sa dalampasigan bago pa lalong lumala ang panahon. Ngunit habang tinititigan ni Lorbaine ang drum, may napansin siyang kakaiba. May nakatali rin ditong mga lumang telas sa gilid na tila ginamit upang magsilbing balanse sa tubig. Tila hindi ito basta-basta itinapon lamang sa dagat. Mayroong naglagay nito doon ng may layunin. Mang Ode, hindi natin pwedeng iwanan ito. Paano kung may mahalagang gamit sa loob? O paano kung makasagabal lang ito sa ibang mangingisda? Tulungan niyo ako. Isakay natin ito sa bangka. Dahil sa pagpipilit ng binata, wala nang nagawa si Mang Ode. Gamit ang kanilang natitirang lakas, tulong nilang binuhat at hinila ang napakabigat na drum pataas sa kanilang bangka. Halos lumubog ang gilid ng bangka sa bigat nito, ngunit matagumpay nila itong naisampa. Pagkalipas ng halos kalating oras ng pakikipaglaban sa alon, sa wakas ay nakarating din sila sa dalampasigan ng Bicol. Ligtas silang nakaduong, basang-basa at pagod na pagod. Inilapag nila ang malaking drum sa tabing dagat. Lumapit ang ilang kapitbahay upang tingnan kung ano ang inuwi ng dalawang mangingisda. Kabilang narito si Aling Maring, ang nakatatandang kapatid ni Mang Ode na kilala sa pagiging maalalahanin sa nayon. Ano ba yan dala ninyo, Ode? Sa gitna ng ganitong lakas ng hangin at alon, bakit drum pang inisip niyong iuwi? Ewan ko ba rito kay Lorbaine Maring. Napakapumilit ng batang ito. Nakita lang sa gitna ng dagat. Gusto agad kunin. Naramdaman ko lang po na kailangan nating kunin ito. Aling Maring, may kakaiba po sa drum na ito. Titingnan natin kung anong nasa loob. Kumuha si Lorbaine ng isang matalas na kutsilyo upang putulin ang makapal na lubid na nakatali sa takip ng drum. Ang lahat ng taong nakatayo sa paligid ay nag-abang. Napakatahimik ng paligid maliban sa tunog ng hampas ng alon sa dalampasigan.
Dahan-dahang pinutol ni Lorbin ang lubid. Nang maputol ito, inalis niya ang bakal na lock sa gilid ng takip. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang binuwat ang takip ng malaking drum. Nang maiangat ang takip, laking gulat ng lahat sa kanilang nakita sa loob. Walang sino man sa kanila ang nakapagsalita agad. Napahawak sa kanyang dibdib si Aling Maring, samantalang napatitig naman si Mang Ode na hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa loob ng madilim at malaking drum na iyon, may nakalatag na makakapal na tuwalya at tela. At sa ibabaw ng mga telang iyon ay naroon ang isang napakaliit at napakalusog na sanggol. Nakatulog ng mahimbing ang sanggol habang balot ng mainit na kumot. Tila ba hindi man lamang nito naramdaman ang malalakas na alon at panganib na pinagdaanan nito sa gitna ng malawak na karagatan. Diyos ko po! Isang sanggol! Paano nagkaroon ng sanggol sa loob ng drum na ito? Pasigaw na sabi ni Aling Maring. Sino ang gagawa ng ganito? Ang mag-iwan ng isang walang kalaban-labang sanggol sa gitna ng nagngangalit na dagat. Lumapit si Lorbin sa drum. Dahan-dahan niyang inabot at binuhat ang sanggol. Sa kabila ng kanyang malaking pangangatawan at malalim na boses, napakalambot ng kanyang paghawak sa maliit na bata. Nang mabuhat niya ito, biglang nagmulat ng mata ang sanggol at tumingin ng diretso sa mukha ni Lorbin. Hindi ito umiyak, bagkus ay tumitig lang ito sa binata. Ngunit habang iniaangat ni Lorbin ang sanggol, may napansin siyang isang bagay na nakatagong papel sa ilalim ng kumot nito. Kasama ang isang kakaibang kwintas na gawa sa pilak na may nakaukit na hindi pamilyar na simbolo. Kinuha ni Lorbin ang papel at binuksan ito. Ngunit bago pa man niya mabasang nakasulat, biglang may huminto na isang itim na sasakyan sa di kalayuan ng dalampasigan. Mga lalaking nakaitim ang bumaba mula rito at nagsimulang maglakad patungo sa kinaroroonan ni Lorbin, Mang Ode at Aling Maring. Sino ang mga taong ito na kasalukuyang papalapit sa kanila? Ano ang nakasulat sa sulat na kasama ng sanggol sa loob ng drama? At ano ang totoong pagkatao ng batang ito na natagpuan sa gitna ng dagat? Nabalot ng kaba at kabog sa dibdib ang tahimik na dalampasigan ng Bicol. Sa gitna ng kulimlim ng kalangitan at lakas ng hangin, tatlong lalaking nakaitim ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Lorbin, Mang Ode at Aling Maring. Mabilis na itinago ni Lorbin ang maliit na sulat at ang pilak na kwintas sa kanyang bulsa habang maingat na hawak ang sanggol sa kanyang bisig. Lumapit si Mang Ode sa harap upang protektahan ang kanyang mga kasama. Ang mga dumating na lalaki ay may matitigas na muka at seryosong tingin. Ngunit wala silang dalang anumang masamang armas o banta. Magandang araw sa inyo. Pasensya na kung nagulat kayo sa aming biglang pagdating. Ako si Kael. Naghahanap kami ng isang bagay na posibleng naianod mula sa isang malaking barko na nagkaroon ng aksidente kagabi sa gitna ng karagatan. Sabi ng lalaking nakaitim. Nagkatinginan sina Mang Ode at Lorbin. Batid nilang ang drum na kararating lamang ang tinutukoy ng mga taong ito. Ngunit bago pa man makapagsalita si Mang Ode, pumasok na sa usapan si Lorbin gamit ng kanyang malalim at kalmadong boses upang hindi magpahalata ng kaba. Aksidente sa barko? Wala kaming nababalitang aksidente sa paligid. At anong bagay naman ang hinahanap niyo sa aming maliit na baybayin? Naghahanap kami ng isang lalagyan. Isang lalagyan na naglalaman ng napakahalagang pag-aari ng aming employer. Kung nakita niyo ito, nakahanda kami magbayad ng malaking halaga bilang kapalit. Pinagmasdan ni Lorbin ang mukha ni Kael. Napansin niya ang pag-aalala at pagmamadali sa mga mata nito. Hindi mukhang masasamang tao mga ito sa unang tingin. Ngunit napakahiwaga ng kanilang pakay. Napatingin si Aling Maring sa sanggol na kasalukuyang tahimik na nakakarga kay Lorbin. Upang hindi mapansin ng mga lalaki ang bata,
Mabilis na pinalibutan ng ilang kapitbahay ang pwesto ni Lorbain upang matakpan ito. Pasensya na kayo, boss. Bagyo at malalaking alon ang kinasagupa namin sa dagat kanina. Wala kaming nakitang anumang kargamento o mahalagang bagay. Kahoy at mga basurang naianod lang narito sa tabing dagat. Tinitigan ng matagal ni Kael si Mang Udi at ang iba pang mga mangingisda. Ramdam ang tensyon sa hangin habang naghihintay ang lahat sa susunod niyang gagawin. Pagkalipas ng ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Kael at tumango. Ganun ba? Kung may mabalitaan kayo o may maanod man na kakaibang bagay dito, pakiusap. Ipagbigay alam niyo agad sa pinakamalapit na istasyon. Napakahalaga niyon. Maraming salamat sa inyong oras. Sumakay muli si Kael at ang kanyang mga kasama sa itim na sasakyan at mabilis na umalis pabalik ng bayan. Nang makalayo ng sasakyan, pinalibutan ng mga tao si Lorbain. Lahat sila ay nakaramdam ng malaking ginhawa. Ngunit kasabay nito ang pagtaas ng antas ng misteryo sa kanilang paligid. Dinala agad ni Lorbain, Mang Udi at Aling Maring ang sanggol sa loob ng kubo upang mapalitan ng tuyong damit at mapakain ng mainit na gatas. Habang inaalagaan ni Aling Maring ang bata, pumasok si Lorbain sa isang gilid ng silid kasama si Mang Udi. Inilabas ni Lorbain mula sa kanyang bulsa ang nakatagong sulat at ang pilak na kwintas na nakuha niya sa loob ng drama. Lorbain, ano ba talagang nakasulat sa papel na yan? At bakit may mga taong naghahanap sa drum na natagpuan natin? Sige po, Mang Udi. Babasahin ko po ang sulat. Sa sino mang makakakita ng aking anak, pakiusap. Ingatan niyo siya. Hindi ko gustong iwanan ang aking sanggol sa gitna ng dagat. Ngunit ito lamang ang tanging paraan upang iligtas ang kanyang buhay mula sa mga taong gustong kumuha sa kanyang pamana. Ang pangalan niya ay Leo. Ang kwintas na kasama niya ang magsisilbing patunay ng kanyang totoong pagkatao balang araw. Huwag niyong ipagkakatiwala ang bata kahit kanino hanggat hindi niyo nakikilala ang totoong nagmamay-ari ng simbolong nakaukit sa kwintas. Napatahimik si Mang Udi sa kanyang narinig. Napatingin siya sa maliit na kwintas. May nakaukit ditong simbolo ng isang alon na may nakapaloob na bituin sa gitna. Isang napakatanging disenyo na hindi pa nila kailanman nakikita sa buong Bicol. Diyos ko! Ibig sabihin, ang mga lalaking nakaitim kanina, sila ba ang sinasabi sa sulat na gustong kumuha sa bata? Maaring sila nga, Mang Udi. O maaari rin namang may iba pa. Ngunit ang sigurado ko, hindi natin pwedeng ibigay si Leo sa kanila. Ang batang ito'y dinala ng alon sa atin. Obligasyon natin na protektahan siya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok si Aling Maring na may dalang takot sa kanyang muka. Lorbain! Ode! Lumabas kayo rito! May mga taong nagtatanong-tanong na sa kabilang kanto ng nayon tungkol sa isang drum. Mukhang nagbabahay-bahay na sila. Nagkatinginan sina Lorbain at Mang Udi. Mabilis ang ikot ng mga pangyayari. Ang tahimik na buhay ng mga mangingisda sa Bicol ay tuluyan ang nabago ng misteryosong sanggol na natagpuan sa gitna na nagngangalit na alon. Paano mapoprotektahan ni Lorbain ang sanggol na si Leo laban sa mga taong naghahanap dito? Ano ang tunay na lihim ng simbolong nakaukit sa kwintas? At ano ang gagawin nila ngayong palapit na ng palapit ang panganib sa kanilang maliit na nayon? Mabilis na lumipas ang mga taon sa maliit at tahimik na nayon sa baybayin ng Bicol. Ang sanggol na dating natagpuan sa gitna ng nagngangalit na alon ng dagat ay lumaking isang mabait, matalino at napakasipag na bata. Ang kanyang pangalan ay Leo. Sa pangangalaga ni Lorbain, Mang Udi at Aling Maring, lumaki si Leo na may malalim na pagmamahal sa karagatan at sa mga taong kumupkop sa kanya. Kahit kailan ay hindi itinago ni Lorbain kay Leo ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan. Alam ni Leo na natagpuan siya sa loob ng isang malaking drum sa gitna ng bagyo. Ngunit para sa kanya,
Si Lorbain ang tumayong tunay niyang ama na nagturo sa kanya kung paano maging matatag at mabuting tao. Isang hapon, habang nakaupo sina Leo at Lorbain sa gilid ng isang luma at gawa sa kahoy na bangka habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Bicol. Hawak ng bata ang pilak na kwintas na may nakaukit na simbolo ng alon at bituin. Papa Lorbain, bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa rin pumupunta rito para hanapin ako gamit ang kwintas na ito? Sinasabi sa sulat na mahalagang simbolong ito, pero 12 taon nang nakalipas. Inakbayan ni Lorbain ang bata. Sa paglipas ng panahon, lalong lumalim ang boses ng binata. Ngunit nanatili ang kaparehong lambing at proteksyon sa tuwing kakausapin niya si Leo. Leo, ang malagay ligtas ka rito kasama namin. Hindi natin alam kung anong uri ng panganibang iniiwasan ng iyong mga tunay na magulang noong itago kanila sa drum. Ang kwintas na yan ay hindi lang isang alaala. Ito ay simbolo ng sakripisyo at pagmamahal ng iyong pamilya upang manatili kang buhay. Salamat po, Papa Lorbain. Ano man po ang mangyari, kayo pa rin po ang pamilya ko. Ngunit habang nag-uusap ang mag-ama, isang hindi inaasahang kaganapan ang muling nagpataimtim sa buong nayon. Isang malaking barko ng mga mananaliksik at negosyante ang dumating at dumaong sa kalapit na daungan ng Bicol. Ang barkong ito ay pag-aari ng isang kilalang pamilya ng mga negosyante mula sa Maynila. Ang pamilya Monteclaro. Ayon sa mga balita, ang pamilya Monteclaro ay nagpupunta sa iba't ibang baybayin upang magtayo ng mga livelihood project at tumulong sa mga komunidad ng mangingisda. Kabilang sa mga dumating ay si Don Alfonso Monteclaro, isang matandang negosyante na may malungkot na mata at laging may hawak na isang lumang litrato sa kanyang bulsa. Kinabukasan, nagkaroon ng isang tipon sa plaza ng nayon kung saan namigay ng mga bagong lambat at kagamitan sa pangingisda ang pamilya Monteclaro. Kasama si Mang Ode, si Leo, na pumunta doon upang tumulong sa pag-aayos ng mga kagamitan. Habang nagbubuhat ng mga tali si Leo, hindi niya napansin na lumuwag ang hook ng kanyang damit kung kaya't lumabas mula sa loob ng kanyang kamiseta ang pilak na kwintas. Kumislap ito sa ilalim ng sikat ng araw. Sa di kalayuan, habang nakatayo si Don Alfonso at kinakausap ang mga pinuno ng nayon, biglang natigil ang matanda sa kanyang pagpapakilala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang pilak na kwintas na nakasabit sa leeg ng 12 taong gulang na si Leo. Diyos ka! Hindi ako pwedeng magkamali! Ang simbolong yan, ang alon at bituin ng pamilya Monteclaro! Pabulong na sabi ni Don Alfonso. Mabilis na umakbang si Don Alfonso patungo sa kinaroroonan ni Leo. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis ding sumunod sa kanya. Nang makalapit ang matanda, pilit niyang tinitigan ang mukha ng bata. Ang mga mata ni Leo, ang hugis ng kanyang muka. Kahawig na kahawig ito ng kanyang nawalang anak na naglaho 12 taon na ang nakakaraan noong gabi ng isang matinding aksidente sa karagatan. Bata, saan mo nakuha ang kwintas na iyan? Sinong nagbigay sa iyo niyan? Nagulat si Leo sa biglang paglapit at pagtatanong ng matanda. Napakbang siya pabalik habang hawak ang kanyang kwintas. Nakita ni Mang Ode ang nangyayari kaya agad itong humarang sa pagitan ni Don Alfonso at ni Leo. Sino po kayo, boss? Bakit nyo ginugulat ang bata? Pakiusap. Maging tapat kayo sa akin. Ang kwintas na yan ay iisa lamang sa buong mundo. Iyan ang natatanging pamana ng aming pamilya na isinabit ng aking pumanaw na anak sa kanyang sanggol bago lumubog ang aming barko noong gabi ng bagyo 12 taon na ang nakakaraan. Ang batang ito, siya ba ang sanggol na nawala sa karagatan ng Bicol? Tanong ni Don Alfonso. Natahimik ang buong plaza. Ang lahat ng mga mangingisda at taong nayon na nakatayo doon ay napatitig kina Don Alfonso, Mang Ode at Leo.
Sa sandaling iyon, biglang dumating si Lorbain mula sa dalampasigan. Nang makita niya ang tensyon sa pagitan ni Don Alfonso at ng kanyang pamilya, mabilis siyang lumapit at tumayo sa harap ni Leo gamit ang kanyang matipuno at matatag na balikat. "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa anak ko?" Hindi mo siya tunay na anak. Alam ko ang katotohanan. Ang batang iyan ay ang nawawala kong apo, si Leo Monteclaro. At pumarito ako upang bawiin siya at ibalik sa kanyang tunay na tahanan. Nabalot ng matinding gulat at katahimikan ang paligid. Napatingin si Leo kay Lorbain na may halong takot at pagtataka. Pagkalipas ng 12 taon ng katahimikan at pagtatago, ang nakaraan ay tuluyan ng lumutang sa ibabaw ng tubig. Paano haharapin ni Lorbain ang katotohanang ang batang itinuring niyang tunay na anak ay nagmula pala sa isang napakayaman at makapangyarihang pamilya? Papayag ba si Leo na sumama kay Don Alfonso? At ano ang lihim sa likod ng aksidente sa barko? 12 taon na ang nakakaraan na nagtulak sa mga magulang ni Leo na ilagay siya sa loob ng isang drama. Nabalot ng matinding katahimikan at emosyon ang buong plaza sa tabing dagat ng Bicol. Ang pahayag ni Don Alfonso Monteclaro ay tila isang malakas na kulog na gumising sa mga lumang alaala ni na Lorbain at Mang Ode. Tinitigan ni Lorbain ang matandang negosyante. Sa kabila ng matitinding salita nito, nakikita ni Lorbain sa mga mata ni Don Alfonso ang tunay na pangungulila ng isang lolo na nawala ng pamilya 12 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi basta-basta maibibigay ni Lorbain ang batang pinalaki at minahal niya bilang sariling anak. "Don Alfonso, naunawaan ko ang inyong nararamdaman at ang pagganap niyo sa inyong pamilya. Ngunit hindi po namin itinago si Leo upang manakit. Iniligtas namin siya sa gitna ng nagngangalit na alon noong gabing itinapon ng drum na kanyang kinalalagyan. Kung hindi dahil sa aming mga kamay na bumuwat sa kanya mula sa tubig, wala na sana ang batang ito ngayon." Alam ko. At habang buhay ako magpapasalamat sa inyo dahil doon. Hindi ko hangad na alisan kayo ng karapatan o saktan ng inyong damdamin. Ngunit ang batang ito ay ang huling alaala ng aking pumanaw na anak. May karapatan siyang malaman ng kanyang pinagmulan at may karapatan siyang makuha ang buhay at pamanang nakalaan para sa kanya. Lumapit si Leo sa tabi ni Lorbain. Hawak-hawak niya ang kamay ng binatang tumayong ama sa kanya sa loob ng 12 taon. Napatingin si Leo kay Don Alfonso. Pagkalito at takot ang naghahalo sa kanyang puso. Salamat po sa paghanap sa akin, Don Alfonso. Pero rito po ako lumaki sa Bicol. Si Papa Lorbain, si Lolo Ode, at si Lola Maringang nakamulatan kong pamilya. Hindi ko po kayang iwanan sila basta-basta. Nang marinig iyon ni Don Alfonso, napaluha ang matanda. Hindi niya pilit na hinila ang bata. Salip, ibinigay niya ang isang tarheta kay Lorbain. Mabuting bata ka, Leo. Nakikita kong pinalaki ka nila nang may magandang asal at pagmamahal. Hindi kita pipiliting sumama sa akin ngayon. Mananatili ang aming barko sa daungan ng 3 araw. Naway bigyan niyo ako ng pagkakataong makilala ang aking apo bago kami bumalik sa Maynila. Umalis si Don Alfonso kasama ang kanyang mga tauhan, habang naiwang balisa ang buong nayon. Kinabukasan ng gabi, sa loob ng maliit ngunit maayos na kubo ni na Lorbain, nakaupo ang mag-ama sa tabi ng bintana habang naririnig ang mahinang hampas ng alon sa dalampasigan. Inilabas ni Lorbain ang lumang sulat na nakuha nila sa loob ng drum 12 taon na ang nakakalipas. Inilagay niya ito sa mga kamay ni Leo. "Leo, anak, basahin mo muli ang sulat ng iyong tunay na ina. Nais ng iyong mga magulang na maging ligtas ka at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang pamilya Monteclaro,
ay may kakayang ibigay sa iyong edukasyon at buhay na hindi namin maibibigay ng buo rito sa baybayin. Pero Papa Lorbin, ayoko pong umalis. Ayoko pong iwanan kayo ni Lolo Ode. Masaya na po ako sa pangingisda at sa simpleng buhay natin dito. Makinig sa akin, Leo. Ang pagiging pamilya ay hindi natatapos sa pagtira sa isang bahay. Saan ka man makarating, ikaw pa rin ang anak ko na iniahon ko mula sa gitna ng alon. Ang pagkilala mo sa iyong tunay na pamilya ay hindi nangangahulugang tinalikuran mo kami. Ito'y pagtanggap sa buong katotohanan ng iyong buhay. Pumatak ang mga luha sa mga mata ni Leo habang yakap-yakap si Lorbin. Sa mga oras na iyon, naramdaman ng bata ang tunay na kahulugan ng sakripisyo ng isang ama. Ang kakayahang magpalaya para sa ikabubuti ng anak. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng kubo, sa labas ng nayon ay may isang itim na sasakyan na nakaparada sa ilalim ng punong kahoy. Sa loob nito ay naroon ang isang taong may masamang balak. Siya si Roberto, ang pangalawang pinsan ni Don Alfonso na matagal nang naghahangad na makuha ang buong kayamanan ng pamilya Monteclaro. Noong gabing lumubog ang barko, 12 taon na ang nakakaraan. Si Roberto ang may gawa ng sabotahe upang mawala ang tagapagmana. At ngayong nalaman niyang buhay si Leo, nakahanda siyang gumawa ng panibagong hakbang upang hindi makabalik ang bata sa pamilya Monteclaro. Hindi pwedeng makabalik ang batang yan sa Maynila. Mawawala sa akin ang lahat kapag nalaman ni Alfonso ang katotohanan. Kailangan matapos na ang kwentong ito ngayong gabi. Pabulong na sabi ni Roberto sa kanyang sarili habang nakatitig sa kubo ni Lorbin. Dahan-dahang bumaba ang mga tauhan ni Roberto mula sa sakyan at naglakad patungo sa kubo ni Lorbin habang madilim ang buong paligid. Anong banta ang naghihintay kina Lorbin at Leo ngayong gabi? Magtatagumpay ba si Roberto sa kanyang masamang balak? At paano ipagtatanggol ni Lorbin ang kanyang anak laban sa totoong kaaway na nagtago sa likod ng nakaraan? Nabalot ng matinding kalimlim at katahimikan ang baybayin ng Bicol noong gabing iyon. Sa loob ng kubo, nakaramdam si Lorbin ng kakaibang kaba habang pinagmamasdan ang tahimik na dagat mula sa bintana. Ang kanyang matalas na pakiramdam bilang isang mangingisda ay nagbibigay sa kanya ng babala. Mayroong hindi magandang mangyayari. Biglang narinig ni Lorbin ang mabibigat na yabag ng mga paa sa labas ng kanilang bakuran. Dahan-dahan niyang itinulak si Leo sa likod ni Mang Ode at Aling Maring upang protektahan ang mga ito. Mang Ode, itago niyo si Leo sa loob ng silid. Huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Pabulong, ngunit seryosong sabi ni Lorbin. Dahan-dahang binuksan ni Lorbin ang pinto ng kubo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo sa kanyang bakuran si Roberto kasama ang 3 nitong tauhan. Sa kabila ng matitigas na mukha ng mga ito, nanatiling matatag at walang katakot-takot si Lorbin habang nakatayo sa pintuan gamit ng kanyang matipuno at malaking pangatawan. Sino kayo? At anong kailangan nyo sa aming tahanan sa gitna ng madaling araw? Kilala mo kung sino ang narito sa loob ng kubo mo, mangingisda. Ibigay mo sa amin ang bata at siguraduhin mong walang sino mang makakaalam sa nangyari ngayong gabi. Kung gagawin mo yan, bibigyan kita ng sapat na salapi para mabuhay ka ng komportable. Hindi nabibili ng salapi ang buhay at kaligtasan ng anak ko. Alam ko kung sino ka. Ikaw ang taong nagdulot ng dusa sa pamilya ni Leo. 12 taon na ang nakakaraan. At habang nakatayo ako rito, walang sino mang makakagalaw sa kanya. Dahil sa matatag na pagtanggi ni Lorbin, nag-utos si Roberto sa kanyang mga tauhan na sumulong at pasukin ang kubo.
Ngunit hindi hinayaan ni Lorbain na makalapit ang mga ito. Gamit ng kanyang lakas mula sa taon-taong pakikipagbuno sa malalakas na alon ng dagat. Buong tapang niyang pinalibutan at tinawakan ang mga nagtatangkang pumasok, habang itinutulak sila palayo sa pintuan ng kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Mang Ode sa gilid ng bakuran at pinatunog ang malaking gawa sa chimes na ginagamit sa nayon bilang babala sa tuwing may bagyo o sakuna. Nang marinig ng mga kapitbahay at mga isda ang tunog, mabilis silang naglabasan mula sa kani-kanilang mga bahay, dala mga ilawan at panali. Sa loob lamang ng ilang sandali, pinalibutan ng buong komunidad ng Bicol sina Roberto at ang kanyang mga tauhan. Kasabay nito, dumating din ang mga sasakyan ng pamilya Monteclaro kasama ang mga lokal na otoridad. Nakaabot pala kay Don Alfonso ang balita na may mga hindi kilalang taong nagmamasid sa kubo ni Lorbain kung kaya't mabilis silang sumaklolo. Nang makita ni Don Alfonso si Roberto sa kinaroroonan ng kubo, laking gulat ng matanda. Roberto, anong ginagawa mo rito sa gitna ng gabi? Hindi na nakapagsalita si Roberto. Sa tulong ng mga otoridad at ng mga ebidensyang naiwan noong gabi ng aksidente, tuluyan ang nabunyag ang masamang balak ni Roberto na sabotahe sa barko 12 taon na ang nakakaraan. Mabilis na inuli ng mga otoridad si Roberto at ang kanyang mga kasama upang harapin ang nararapat na parusa sa batas. Nang matapos ang kaguluhan, dahan-dahang lumabas ng kubo si Leo at patakbong yumakap na maigpit kay Lorbain. Papa Lorbain, iligtas ka po. Salamat po sa pagtatanggol sa akin. Sabi ko sa iyo anak, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Lumapit si Don Alfonso kina Lorbain at Leo. Yumuko ang matandang negosyante sa harap ni Lorbain bilang tanda ng matinding paggalang at pasasalamat. Lorbain, hindi sapat ang anumang salita upang pasalamatan ka. Iniligtas mo si Leo nung sanggol pa siya mula sa dagat. At iniligtas mo muli siya ngayong gabi mula sa masasamang tao. Ikaw ang tunay na ama ng batang ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon ng isang mahalagang kasunduan ang dalawang pamilya. Hindi inilayo si Leo sa kanyang nakamulatang tahanan sa Bicol. Nagtayo si Don Alfonso ng isang malaking pundasyon at paaralan sa mismong nayon ng Bicol upang makapag-aral si Leo habang nakatira pa rin kasama sina Lorbain, Mang Ode at Aling Maring. Naglaan din si Don Alfonso ng malaking tulong sa lahat ng mangingisda sa Bibayin bilang pagkilala sa kabutihan ng buong komunidad. Si Leo ay lumaking may dalawang pamilyang nagmamahal sa kanya. Ang pamilyang nagbigay sa kanya ng pangalan sa Maynila at ang pamilyang nag-ahon at nagpalaki sa kanya mula sa gitna ng nagngangalit na alon ng dagat sa Bicol. Isang hapon, habang nakatayo sina Lorbain at Leo sa tabing dagat habang pinagmamasdan ang tahimik at magandang paglubog ng araw. Papa Lorbain, noong gabing natagpuan niyo ako sa loob ng drum sa gitna ng malakas na alon. Natakot po ba kayo? Sa simula anak, pero nang makita ko ang iyong mga mata at mabuhat kita sa aking mga bisig, nalaman kong ang dagat ay hindi lang nagdadala ng bagyo. Minsan, nagpapadala rin ito ng pinakamagandang regalo ng ating buhay. At dito nagtatapos ang ating kapanapanibik, emosyonal at puno ng aral na kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga mahal na tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Sana po ay nagustuhan ninyo ang buong kwento mula part 1 hanggang part 5. Pakiusap lang po, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video na ito, mag-comment ng inyong mga saloobin o natutunan sa kwento, at mag-subscribe sa Tamoxki TV para sa higit pa na mga kapanapanabik at natatanging kwento araw-araw. Naway pagpalain po kayo ng may kapal at magkaroon kayo ng isang napakasayang araw. Hanggang sa muling kwentuhan dito sa Tamoxki TV. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV.
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.